Sekreto ko, Picotrine. Sa breeding. Picotrine, may kahalo tong pink minerals. Tapos yung vitamineral. Ayun ang binibigay ko, kaya may mga pasuyan. Bali, ito nga pala yung nanay nung second overall champion ko sa Ulpa. Ito, Victor Lim siya, 511. Ito mga kalapatid. So, ano daw to, sir? Winner sa loop ni Sir Benko? Hindi, siya? Parang breeder din siya, breed for stock ba? Kasi nakuha ko to sa auction. Si parang Chris Ward nga kalaban ko sa auction nun eh. Siguro para sa akin talaga kasi nung last minute, hindi siya nakapag-bid. Ako na yung nakapag-bid. Talaga palang tinutukan mo? Oo, inabangan ko to. Wala, nasa jail ako nun eh. Nung nakikipag-bidding ako sa kanya. Ayun, nakuha ko naman. Tapos nung kinuha ko nga sa kanya to, humirit ako ng kak na pamares. Ang tagal din bago nagpares nitong dalawa kasi ayaw na ito pumares itong kak dito eh. Dapnan. Ito daw sir, winner din? Oo, lahi ng mga winner niyan. Vanderwegen din yan. Ano yan? Nagtanong ka sa kanya yung pwedeng ipares? O ano yan? Ikaw nakakita para gawin mo siyang apares na? Ang hirit ko kasi sa kanya, sabi ko, sir, para hindi na ako lumayo pa, labasan mo ako ng kak na pwedeng ipares dito na hindi nalalayo yung linyada nilang dalawa. Ayun, nagpunta kami doon sa likod ng loop niya. Ayun, napili niya yung kak na yan. Sabi niya, ito na lang, mas mas malapit sa dugo. Yung tinignan namin yung pedigree, tsaka yung na-clip ring lang kasi ito eh. Magkasunod yung ring number nila. 21, 22 to. Sabi ko, parang sir, parang ayan talaga yung pwedeng ipares natin. At tinignan namin yung pedigree. Yun nga, Wigan pareho. Parehas yung mga lahi ng champion niya doon. Tapos, ayun, nakakatuwa dito sa ibon na to. Naglabas agad ng winner. Pero, hindi pa silang dalawa yung magkapares. Kinross ko siya dito sa Germain Inbreak na to ni paring Mark Villasor. Sa kanya ko nakuha yan. Napakakunat ng inaanak sa akin. Yan. Tapos yung kapatid naman nito, nasa Alegre OLR. Maganda rin ang standing niya pagka pauwian. Tapos ngayon, sinubok mo siya dyan sa sa kalahi na. Oo. Ngayon, pang OLR ko naman silang dalawa, yung mga inaanak nila. Pero ibabalik mo yung pairing na yan, yung naganak ng champion mo. Oo, kasi tinatapos ko lang naman tong yung naka-breed ko ngayon kasi may nakapag-request din sa akin na tropa na kukuha na nila ng linyada. Ayun, pinagsalang ko muna. Pero silang dalawa, babalik ko yan tapos balik ulit sa nanay. Ganun ka pala sir, nag-uulit ka ng pairing basta naganak ng winner. Oo, kasi nandito na rin naman tayo yung puro na hinahabol natin ngayon, kumbaga. Kasi kung kukuha rin naman tayo sa iba, di ba? Mapapalayo pa ako, nandito rin naman sa akin mga breeder, tapos nandito pa yung mismong inanak. Kaya dito na lang tayo mag-focus, tapos dagdag na lang ng mga breeder, kaya bumibili pa ako ngayon. Ito mga kalapad, sabangan natin yung mga magiging anak nito. Pinaris naman ni Sir Bernard dito sa kalahi na galing din kay Sir Benko. Ano yan, bali bago mo palang susubukan na sila mag-pairing? Oo, parang subok na sa OLR na. Pang OLR naman. Tapos sir, nasan pala yung magulang nung nagtimbe nung OLR mo na nag-champion? Bali, ito yung kak. Teka lang. Sige sir, paikuha nyo nga po. Para mahaba tayo, pre. Sige lang. Naku, paano? Ito naman yung magulang nung nanalo sa timbe nung OLR. Ito naman mga kalapatids, bali ito yung magulang nung nanalo ko sa Team Venom OLR na Season 2. Ito yun. Ayun, Biberman. Kaya naman galing yan, sir? Bali nakuha ko to doon kay kay Sir Iking. De La Cruz? Oo, bali doon ko siya nakuha noon. Kasi ang unang anak kasi na ito sa akin, ayun yung SDR na kinapos ako ng Tacloban. Pero Kalbayog Daybird yun, si Nico Robin. Complete clacking yun, 5 points yun. Tacloban lang binutas. Kung umuwi yun, malaki-laki talaga madadali kasi laki ng entry ko doon 22,000 binayaran ko doon sa Last lap. Ano yun, OBYB? Hindi, OB lang. Pero laban kasi sa lahat yun Side bet 12K, 5-5, 2-2. Lahat, one hit. Lahat yun. Parang yung laban nito ni Roro Nawasoro, nakatodo lahat yan. Kaya lang, di pinalad nung Tacloban, no? Oo, sayang nga. Ganda ng uwi ng Kalbayog eh.
Siguro nabitin kasi ang naging strategy ko na nagtanong ako sa tropa kung papaitlogin ko. Kasi nung umuwi ng Kalbayog yon, nag-chat ako sa tropa. Sabi ko, sir, ano bang magandang gawin? Paitlogin ko ba to o ano? O hayaan ko lang? Sabi niya, wag mo na daw paitlogin. Yun, siguro parang doon ako nagkamali na dapat sana pinaitlog ko para mas motivated ba siya umuwi. Kasi naghahabol na rin naman yung kapares, mas madali sanang mapaitlog. Pero wala naman akong dapat sisihin kasi mali ko naman yun. Error ko yun kaya okay lang. Masaya pa rin naman kasi hanggang ngayon, nagtuturo pa rin naman siya sa akin. Tama naman yung mga itinuturo. Siguro sa akin na yan, error. Call ko na yun kasi ako na yung naandito Kumbaga, ibibigay mo na lang Nagdalawang isip ka ba? Ganun tayo Di, ang maganda, bawat karera, yung natututunan natin, talagang nai-apply natin. No? Oo naman. Pangit naman kasi yung, kunwari, natalo ka nung nakaraan. Gusto mo, matalo ka ba ulit? Tama. Di ba, syempre, ang i-aim mo, manalo ka. Hindi naman porket natalo ka, matatalo ka ulit. Kaya, syempre, isipin mo, saan ka ba nagkulang? Ba't ako natalo? Yun yung i-improve mo. Kaya, pag natalo ka, isipin mo kung paano ka naman mananalo sa susunod na bitaw. Huwag mo isipin yung mga sinasabi ng iba na kasi yung breeder mo, ganito, ganyan. Huwag mo isipin yun kasi lalo ka lang ma-pressure. Enjoyin mo lang yung laro na to kasi mas marami kang makikilala na totoo kaysa doon sa mga humuhusga sa'yo. Pero ikaw dito, Sir Bernard, yung preparation mo sa breeder bago isabak sa breeding, gaano katagal? Siguro pinakamatagal na sa akin na yung 2 weeks. Kasi makikita mo naman yan pagka yung ibon may palugo-lugo dyan sa stock breeder mo, huwag mo nang hugutin yan. Maghanap ka ng mas nakakondisyon ba para hindi ka na mahirapan magbigay ng ng mga supplement. Kasi nagbibigay ako ng calcium lactate pag yung magsasalang ako. Gusto ko kasi yung maganda yung labas ng itlog. Kahit pa nagbibigay ako ng grits, parang mas nahiyang ako dun sa calcium lactate. Ano yun, araw-araw mo binibigay sa breeder, sir? Hindi. Isang beses lang sa isang linggo. Kasi nagbibigay ako ng multivitamins na yung kulay-pula yung pangmanok. Parang, kunwari sa breeder ko, nagbigay ako ng Tuesday ng calcium lactate. Wednesday, yung multivitamins naman. Tapos ulit na next week. Pagka nakita ko na yung buo na yung mga droppings nila, yun, tapos nag-aano na ba yung pares na sila pareha. Sa ako na lang sila pinagsasama. Ang simple lang pala ng preparation mo sa breeder, no? No naman kasi, ang basic lang naman kasi sa atin sa pagbe-breed ay, deworm, flashing, tapos recondition ulit para maibalik yung katawan nila, tsaka yung stress mawala. Tapos wag kayong magpapawala din ng victory kung syempre mahal kasi yung ideal. Pero kung sa ideal tayo. Sa breeder, diretso ako sa breeder, hindi ako nagbibigay sa inakay. Ang binibigay ko lang naman sa inakay kasi naka-powder mix ako. Turo sa akin ni Sir Jong, Picotrin. Ayan, sekreto ko, Picotrin. Sa breeding. Picotrin, may kahalo tong pink minerals. Tapos yung vitamineral ng natural line. Ayun. Ilang beses mo gamit yan sa isang linggo, yung mix na yun? Ito, araw-araw yan. Araw-araw. Buti na gagawa ni Mrs. mo pag kasi ito, nagbabinder siya. Ito, may vegetable oil gamit ko sa pang-binder, vegetable oil. May nagturo din sa'yo nun? Hindi, kasi nung bumibili kasi ko ng cod liver oil, parang ang lakas ng amoy ba? So, nag-isip ako na kung anong pwedeng i-mix ba. Yun. Tama-tama, nasa dali kami. Subukan ko itong vegetable oil. Okay naman. Kasi pang-binder lang din naman Tsaka sa inakay, di ba sabi nila, yung iba kasi hindi nagamit ng dito yung mga chick booster. Ako kasi nagamit ako lalo na pagka yung bagong pisa. Ayun ang binibigay ko, kaya may mga paso yan. Laman nan, chick booster yan. Kahit malalaki na yan. Kasi kung hindi nila hindi maibigay ng breeder mix yung kailangan ng katawan ng inakay, dito humuhugot yung mga breeder na kinakain nila. Maliban dun sa mga grits na Kaya lalaki na inakay ko. Yung mga kalapatid, Kasi kahit maubos yung binigay mong patuka, pagka may laman tong chick booster, ay natutukain nila. Hindi magkukulang yung Tapos bulto pa katawan ng breeder. Ng breeder. Hindi malalaspag, no? Kasi, di ba, nagbigay ako ng breeder mix. Pag nakapagsubo yan, kakain naman ng chick booster yan, maglalagay naman ako ng platinum. Okay. Buti sanay kumain dyan ng platinum breeder mo. Sanay ito.
Malalaking pellet, pero mas gusto nila yon. Kapag makita mo yung mga breeder ko, ang lalaki pa rin ng katawan, hindi sila masyadong natutuyot ba. Kaya kahit mga hanggang 3 clutch, okay yung katawan nila, no? Ito pa 3 clutch na to, ito yan. Oo, to. Hanggang ilang clutch ka pa sa breeding mo? Ako kasi nakabase ako sa condition ng ibon eh. Hanggat kaya. Pagka yan ay namayat, lalo na yung hen, baklas na agad dyan. Pagka hindi naman lumilit yung katawan, tapos bulto pa din, sige, tuloy lang. Pero pag inabot kasi, minsan kasi naabot ako ng lugon eh. Yung mga yan, pag inabot ng lugon, binawalay mo na. Baklas yan. Saka ko na lang i-repeat pairing sila pagka nakatapos na parehong maglugon. Yun, maraming salamat, Sir Bernard. Pero Sir Bernard, tingin mo, anong pinakang importante sa pagkakalapati para manalo? Ang una kasi sa akin ay, syempre, nasa taas kay Lord. Doon tayo unang nagpapasalamat palagi. Tapos, mag-invest tayo. Yun talaga yung pinaka-the best. Mag-invest tayo sa mga gusto natin na ibon. Doon ka kumuha sa mga sa mga nananalo talaga. Tapos yung kukuhanin mo sa kanila, yung nananalo naman na ibon nila. Ayun yun. Tapos, tiwala sa partner mo, sa misis mo. Kasi ako, may tiwala ako sa misis ko. Siya talaga nag-ano dito. Simula loading, siya nagkakarga, nagbibideo, nagpapakain. Araw-araw yun, nagpaparanda dito 3 times a day. Minsan, 5 pa nga. Pagka sinabi kong, alpasan mo ng 5 beses sa isang araw. Yun, nagagawa naman niya. Tapos pagka may toss, may pipick up ng ibon, alas 4 ng madaling araw, kukunin daw dyan. Yun. Siya nag-aasikaso kasi duty ako. Wala naman akong pwedeng asahan, kundi siya. Kaya binilang ko siya ng sasakyan. Ang problema naman, ako yung nagdadrive. Hindi siya. Kaya mag-aral mag-drive. Pero para sa kanya, hindi para sa akin yan. Kumbaga, reward mo para sa kanya, no? Kasi masaya ako sa na-achieve namin eh. Sana, hindi biro yung nakamit yung achievements pa. Siguro, pero target ko talaga kasi yung first overall yung makuha eh. Yung sayang bird. Oo. Pero wala naman tayong magagawa kung hindi pa para sa atin, di ba? Siyempre, daanin natin sa sipag. Kung yung swerte ayaw sa'yo, doblehin mo yung sipag mo. Ganun na lang yung nagiging ko ngayon, motivation ko. Kung hindi tayo swerte, di bawi tayo next season. Dito naman kasi sa pigeon industry natin bawi lang tayo ng bawi. Kung matalo ka, isipin mo kung saan ka nagkamali. Yun. Hindi yung iisipin mo pa yung sasabihin ng ibang tao sa'yo. Kasi lalo kang magkakamali pagka yung yung sinasabi sa'yo ng iba, iisipin mo pa. Madadagdagan lang yung pressure mo sa sarili mo. Yun. Basta kasi kami ng kumpare ko, yung engineer, geodetic engineer si Ryan, wala naman kaming ibang hangad kundi manalo. Kaya nga kami manalo tsaka mag-enjoy. Kaya ako bumibili ng ibon. Tapos ang kagandahan kasi sa kumpare ko, sa akin siya bumibili ng ibon. Ayan, lahat ng nakasalang sa kanya yan. Yung mga binili niya yan. Kahit magko-combine kami, bumibili yan sa akin. Bumibili rin naman ako sa kanya pagka minsan siya nagsusupply sa akin ng honey dito. Pagka wala akong mabili kay Sir Lubag. Yun, maraming salamat, Sir Bernard. Pero Sir Bernard, tingin mo gaano kasaya sa pagkakalapati? Kasi kung sasaya natin, babase natin dito sa atin lang, sa sarili natin. Sobrang saya. Kasi ang hirap nung sabihin natin masaya yung lahat eh. Meron kasi dyan bitter na kunwari pumapalakpak sa'yo, tapos sisiraan ka pa. Diba wala ka naman pinakitang masama? Ayun yung pangit dito sa atin. Sana alisin natin yung toxicity dito sa pigeon industry. Maglaro tayo, no? Kung natatalo ka, galingan mo, di ba? Kasi ginagalingan kaya nananalo di ba? Hindi naman para gumawa tayo ng kalokohan. Tagal-tagal na natin dito sa pigeon industry na to. Sisirain mo yun para sa malit na na papremyo, di ba? Kaya natatawa na lang kami ni Sir Ryan pagka may bumubulong dyan. Sige lang, bahala kayo. Sa amin, wala namang problema yung ganon. Kasi ako, nag-i-enjoy yung misis ko, nag-i-enjoy yung ko, yung makulit. Siya nagpapatuka dito yung ko pagka tinutulungan niya yung misis ko. Yan, enjoy lang kami ni Sir Ryan, yung kumpare ko. Huli mga kalapatids, ako si Bernard Corcha, pigeon puncher ng Calamba, Laguna. I love this game. Yan, maraming salamat sa solid yung suporta mga kalapatids. Siyempre, maraming salamat din kay Sir Bernard yan sa pagpapaulak na makapag-loop visit tayo sa kanya. Sir, baka pala may mga gusto kang i-shoutout dyan. Ayun, shoutout kay Lord. Una-una kay Lord. Tapos sa misis ko na palaging nakasuporta sa akin na nag-aasikaso dito. Sa anak ko, kay King Sebastian. Tapos sa mga kumpare ko, kay Sir Ryan, kay paring Bok, kay paring Edmond, kay paring Felix,
kay paring Jericho. Tapos sa Team Upland, kay Sir Aldrin. Kay paring Jepoy, kay paring Rick Karandang. Tapos sa Tagatos ko, kay Tredarel, yun. Pre, shoutout sa'yo. Tapos sa Mac Lasino, sir. Nakachamba tayo ngayon, sir. Tapos kay Earl Jan Marasigan, yun. Saka kay Sir Enzo Ronquillo, kay Boss Timmy, may-ari ng Ulpa, tsaka kay Sir Chris, kay Homing Enthusiast, yun. So, shoutout sa inyo lahat. Shoutout nga pala kay paring Mandy. Kay Mandy Belan, yan. Lagi kong mausap yan pagdating sa mga concern natin sa mga kay paring Bon, tapos sa mga buong panshare ng Kalamba, tsaka sa lahat ng lumalaro sa Ulpa. Sana supportahan nyo palalo yung Ulpa kasi napakaganda ng magpalaro nito. Solid yung pa-premyo dito, napakalaki. Tapos yung bigay ng premyo, hindi ka abutin na 1 linggo, may pera ka na dito. Kaya enjoy lang tayo. Yun lang. Thank you. Supportahan nyo palagi si Juan Arturo. Napakabait na to. Solid to. Yan, shoutout sa inyo lahat mga kalapatids. Maraming salamat sa solid yung support. At abangan nyo pa yung mga susunod kong palok visit sa'yo na keep watching and God bless you all. Thank you.